Meron kasing bali-balita, no, na itong si Gina Acosta, nakipag-meeting muna sa defense team bago sumalang. Kaya hindi niyo ba napansin na trained, di ba? Trained si Gina Acosta, hindi po katulad nung nakaraang 2024 ba 'yon, no, sa hearing po sa Quadcom, no, or sa good governance nga po ni Joel Chua. Di ba? Iba yung Gina Acosta nakita natin kahapon eh. Well trained na po eh. Kapag naiipit po siya, andun yung template na sasagutin niya. Pero ito malupit mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko nga kanina. Gusto ko muna ipapanood muna sa inyo itong video nga po, no? Kung ano yung nakakakilabot nga po dito sa nangyari nga po kahapon na posible nga po na mukhang tinakot talaga at mukhang hostage talaga itong si Gina Acosta, no? So dito muna tayo. Bago yon, doon muna tayo kay Tito Sen muna tayo. Tingnan mo to. Ayan, yan. Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Ano yan Yung GC, hindi GC na group chat yon. JC yon. Joint Circular. Joint Circular 2015-01 yon. Okay. So yung tanong dito ni Tito Soto, bilang disbursement officer, siya yung disbursement officer. Sige, continue natin. To disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Oh, Gidisburse. so therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others. Okay, ganito. Actually, maganda yung tanong ni Tito Soto. Bilang disbursement officer, no, yung trabaho ba niya bilang disbursement officer, pwede niya i-delegate sa iba. So, sa lagay nga po nila Chika, ang ginawa kasi dito, no, yung trabaho po ni Gina Acosta bilang disbursement officer, pinasa niya lahat kay La Chica. Ganon. Mali po yun. Hindi pwede yun. Doon pa lang mali na eh. Kasi dapat pala pag disbursement officer ka, yung bayad dapat nakarekta sa'yo. Isa-isa. Kunwari bayad sa warehouse, o punta ka doon sa disbursement officer, babayaran ka sa opisina, o kaya sa ground. No, bilang disbursement officer pala dapat minsan nasa ground ka din. Yun nga lang, ang sagot lagi ni Gina Acosta, yung template na napakawalang kwenta na wala naman tayo makukuha. Oh, continue. Iba yun, nire-release mo eh. Sabi mo di ba? Alright, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, sa OBP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng... Kita mo, di ba? Bad trip eh. Ako talaga, bad trip talaga. Ako lang naririnig ko yan eh. Paulit-ulit eh. Iba naman yung tanong, pero paulit-ulit naman yung sagot. Bad trip, men. Oo. Confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
So kaya niya yun, expertise niya 132 areas. In 11 days, siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor. So, inulit na naman. Sabi ko sa inyo mga kababayan, well-trained dito eh. Well, ano ba, bawal ba siya mag-practice sa defense team? Actually, hindi naman. Pero, kasi kung hinahanap natin katotohanan talaga dito natin makikita na may tinatago siya. Basic lang naman eh. Di ba? Honor ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, para... Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Na. Senator Judge Marcos is Yan, ito na. Okay. Dito tayo ngayon magpo-focus. Oo. Di ba kanina, may tanong ako kanina. Ano ba yung katayuan talaga ni Gina Acosta? Siya ba kasabwat? Siya ba biktima lamang ni Sara Duterte dahil tinakot? Or both? Okay. So, alam nyo, dapat di ko talaga may isip to eh. Kung hindi pa nagtanong si Amy Marcos, puta, sabi ko, parang delikado ata itong sinasabi ni Amy Marcos eh. At yung mukha ni Amy Marcos talaga, maldita talaga. Alam nyo, mga kababayan, no? Si Amy Marcos, ugaling Duterte talaga yan. Alam naman po natin na nagpapatay na ng tao yan, di ba? Naalala nyo yun, yung ano? Yung sa kabataan officials nung panahon ni Apo Lakay, nung merong nakipagdebate sa kanya, nung napahiya siya, pinatay niya. Dito mga kababayan, mukhang hindi lang, nangingilabot lang talaga ako dito ha, pero tinan nyo to. Tinan nyo yung tanong ni Amy Marcos. Sige. recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung Tinan mo yung question ni Amy Marcos dito, no? Hindi siya question eh. Nililinis niya si Sara eh. Alam nyo, ang malupit dito, no? Nililinis niya si Sara, pero ang tinutulak niya si Gina Acosta. Di ba? Ay, be, yung pusa dito. Duman yung pusa. Ayun, no, di ba? Oh, may traffic. Sige. Continue natin, huwag kayong mag-alala? So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential Puta fund? na, gaga talaga to, no? Hello po, Danny Reynado, no, kuya. Hello po. Tingnan nyo, Alam nyo, kasi meron lang kasing rules na hindi pwedeng mangialam yung mga abogado pag nagtatanong yung mga senador. Pero mga kababayan, no, kitang-kita naman talaga, no? Kasi for example, kung ako abogado dito, kunwari ako na yung nasa prosecution team, mainis talaga ako dito kay Amy Marcos eh. Kasi, di ba, nilalaban nga ng prosecution na maigilty si Sara, tapos meron namang isang Amy Marcos na abogado na judge, senator judge, na nililinis naman si Sara. Yung tanong po ni Amy Marcos, alam nyo kung ako abogado, sabihin ko lang, Your Honor, irrelevant. Irrelevant yung tanong in the first place, Amy Marcos. Kasi mga kababayan, ganito po kasi yan. Kahit sabihin na nga po natin na wala si Sara Duterte nung wini-withdraw yung pera, kahit sabihin na nga natin na wala si Sara Duterte habang nilalagay yung pera sa vault, kahit sabihin na nga po natin na wala si Sara Duterte nung inabot ni disbursement officer kay La Chica yung pera, it doesn't matter. Kasi po, pagdating po sa audit, mga kababayan, ang huling pumipirma si Sara. Diba? I therefore certified that all this document is
is certified true. No, parang gano'n, no? Ang pirma si Sara. Head of agency nga eh. So, ang bintang sa kanya. So, wala. Irrelevant. Irrelevant ang tanong. Pero hindi lang yan. Sige. Kumbaga dito mga kababayan, no? Kung papakinggan natin sa Amy Marcos dito, ano pinapakita niya po sa buong Pilipinas at kay Gina Acosta mismo, no, na ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may responsibilidad ng lahat, hindi si Sara Duterte. Ganun ang ibig niya sabihin. Oh, yeah. Kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero Ay, ganun naman pala eh. Ano pala? ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Sila po, Sir Del Toto. Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel Lachi. Ba't di mo, ba't di niya itanong sino nag-utos sa'yo? Hindi, by the way, inamin niya naman dito eh. Sa ibang pagkakataon na ang nag-utos talaga sa kanya si Sara Duterte. Kaya irrelevant tong tanong ni Amy. Pero iba ang tingin ko dito ha. Sige, papakita ko mamaya ulit. Ka, ma'am. Si Colonel Lachica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo? Si Colonel Lachica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date, at biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel Lachica. So, Colonel Lachica. Binigay ko po yung pera kay Colonel Lachica. binuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po. Okay, yung last question niya. Puta, ito yung nakakagigil. Okay, ganito. Alam nyo, yung tanong na yan ni Amy Marcos, irrelevant yun. Hindi yun para sa prosecution, hindi yun para sa depensa, hindi yun para sa atin. Yung tanong po ni Amy Marcos na yan, para po yan kay Gina Acosta. Kasi nga, mga kababayan, ang gustong palabasin dito ni Amy Marcos, ikaw ang may kasalanan, tandaan mo. Aminin mo, akuin mo, ikaw ang may kasalanan. Kasi, ito yung tanong out of nowhere, biglang ganito yung banat ni Amy. Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma. siya. I'm sorry. I'm sorry. Putang ina mo, di ako naawa sa'yo. I'm sorry. Pero by the way, ito yung point natin. Okay. Nakita nyo yan. Yung asawa pala ni Gina Acosta, nagpapagaling sa Davao City. Sa Davao. Andun yung asawa ni Gina Acosta. May sakit, hindi maayos sa Davao. Ewan ko lang kung walang kwenta tong naiisip ko. Kung malisyoso lang ako mga kababayan. Hindi kaya hostage yung asawa ni Gina Acosta? Hindi yung hostage na may Kasi in the first place mga kababayan, no? Hospital sa Davao City. Sino nagbabayad ng bills? Sino nagbabayad ng bills? Si Gina Acosta ba? Baka hindi. Pwedeng si Sara, pwedeng si Pulong, pwedeng si Baste. Pero, ayun nga yung point mga kababayan. Ang tanong natin dito, ang pangit ng tanong ni Aimee. Parang ang sinasabi ni Aimee, akuin mo lahat, no may setup, akuin mo lahat, wala kang kasalanan. Ay, akuin mo lahat, walang kasalanan si Sara Duterte, ikaw ang may kasalanan. Tandaan mo yung asawa mo nagpapagaling pa sa Davao City. Kaya ngayon, ang tanong ngayon natin dito mga kababayan, ano ngayon si Gina Acosta? Anong status niya? Kasabwat? Tinakot? Or both? Alam nyo kasi mga kababayan, no? Sabi ko nga, ito mga Duterte, kaya pumatay ng tao nito. Kaya nilang pumatay ng tao. Ganon din po si Aimee. Si Aimee mga kababayan, meron na pong history na pagpatay ng tao din po yan. Nakita niyo yung mukha ni Aimee? Hindi nagtatanong nananakot Ano ba nito? Yan yung way ng pagtatanong niya Irregular o questionable. Nananakot Well, ako ba naawa ba ako kay Gina Acosta? Actually, hindi. Hindi Kasi in the first place, nilagay mo yung sarili mo rin dyan Dapat pag alam mo ng mali na yung ginagawa ng amo mo, kalas na. Diba? Ganon. Pero, cringy yan. So, ngayon, mga kababayan, no, alam nyo, meron pa akong isang hindi pa maintindihan Pinipilit ko siyang intindihin na tandaan natin, mga kababayan, no, na ang tinuturo po talaga ni Gina Acosta na gumastos ng pera, sila chika. Pero ayon po dito kay Ace Barbers, Congressman Ace Barbers, prosecution sees no need to present OVP Security Head Colonel Dante La Chica. Ayoko lang, pero ako naniniwala naman ako na alam ng prosecution yung ginagawa nila. Pero sa akin lang, ang gusto mong makita ng taong bayan dito, maiharap si La Chica. Paano pag lumabas na ng bansa yan? Hindi mukha na naman tayong tanga. Diba? Tapos bibintang na naman kay John Vic na gusto maging presidente ng Pilipinas. Hindi, pero by the way, ito ganun ba kayaman si Gina Acosta? Dapat ba lifestyle check din si Gina Acosta, di ba? Kasi from Davao City pa pala, ginagawa na pala nila itong modus na to sa confidential funds. Di ba? So ngayon, tinan nyo ito yung sagot nga po ni Ace Barbers. Kasi kung ako lang tatanungin nyo, ewan ko lang sa inyo, pero kung ako tatanungin ninyo, mas gusto kong makita sila chika na maisa lang sa impeachment court. Pero may valid reason naman si Ace Barbers, tinan nyo ito Iharap nyo yung ginagawa. Sa ngayon, hindi pa namin ihaharap kasi wala pa naman pinag-uusapan pa sa prosecution team whether it is necessary for us to ask a subpoena for La Chica because Bakit? base dun sa aming lineup ng mga witnesses, we can already establish that there was misuse, irregular disbursement, and improper use of these funds. Pero, magaling, the court left off that kung mapapaghahamping yan, kung tatanungin si Colonel Chico, you don't see him as being helpful to the prosecution? Sa ngayon, hindi na kailangan because we can already establish based on the initial testimonies. Yan, ito. So may point naman. Actually, may point naman. Kasi,
Kung may establish naman talaga na merong irregularities dun nga pa sa paggastos ng pera na hindi na kailangan isalang sila chika, baka hindi na nga. Di ba? Well, may point naman. Pero gusto ng taong bayan na makita kung paano sasagot nila chika to. Di ba? Ayun nga yung tanong, no? Ma'am Flabilin, no? Paano pag sinabi nila chika na ako lahat may gawa, walang alam si Sara? Di tapos ang usapan, ng gulo lang. Kasi mga kababayan ganito yan eh. Alam nyo, itong mga blind followers na to mga kababayan, no? Umaasa pa rin po sila na pag si Sara hindi po mapa-impeach, magiging presidente po yan ng Pilipinas sa 2028. So sasabihin lang naman ng mga yan, ni Sara, okay na, pag kayo nakulong, bibigyan ko kayo ng amnesty. Isa yan sa mga kapangyarihan ng presidente, di ba? No, isa yan sa mga naging kapangyarihan, isa yan sa kapangyarihan talaga ng presidente. Magpalaya ng mga nakakulong. Oh. So itong si Gina Acosta at saka itong sila Chika, ang gagawin lang niya, naaminin lang nila yung kasalanan nila. Di ba? Parang yung ginagawa ngayon ni Gina Acosta, inaamin niya lang. Siyempre, maniniwala yan na ay si Sara naman mananalo naman bilang presidente yan. Makakalaya din ako. So ganoon din po gagawin nila Chika kung siya po i-interviewin sa impeachment court. Baka mamaya sabihin lang yan, ako gumastos lahat. No? Binigay ko kung saan-saan. Di ba? O kaya paikutin niya yung tanong. Pag tinanong, paano mo na-disburse yung pera sa 100 mahigit na lugar sa loob ng 11 days? Sasabihin lang nila Chika, bakit Gcash? Gcash, di ba pwedeng Gcash? Di ba pwedeng bank account? O di ba? So, continue natin to. Kita mo na meron talagang mali. One, hindi binigyan Transfer. ng pera, bulto. Okay. Second, dinadali pag-liquidate. Mhm. Third, Transfer. pinagbigyan ay hindi accountable officer. No? Fourth, yung liquidation. So, dito, no, so mukhang kay Gina Acosta pa lang na may establish na merong irregularities. At nung kay Gina Acosta pa lang mga kababayan, inamin na ang nag-utos sa kanya para ibigay yung pera kay La Chica, si Sara Duterte. Di ba? Mukhang mukhang in the first place mga kababayan, no, mukhang doon din talaga gustong dalhin ng depensa yung usapan. Mukhang trap. Tama ba na nakuha yung point ko? Kasi di ba kanina, sinabi nga natin kanina, di ba? Na itong si Gina Acosta, na-briefing po ng depensa yan bago siya sumalang kahapon. So nag-usap na yan na itrap natin tong prosecution. Dalhin natin kay La Chica yung sisi. Tapos, aminin yung dalawa, makukulong kayo. Posibleng makulong kayo. Pag si Sara naging presidente, laya kayo. Okay lang, pero pwedeng ganun yun eh. Kasi parang, kung makikita mo yung mga sagot ni Gina Acosta, sila Chika. Ngayon kung uto-uto yung prosecution, sige, punta tayo kay La Chica, pag-usapan natin to. Yun naman pala, trap pala. Di ba? So, mukhang hindi na talaga importante sila Chica. Ang importante dito mga kababayan, na-establish, no, nung si Acosta po yung tinatanong, na-establish na si Sara Duterte nag-utos, no, para gumawa ng hindi tama ng paggasta ng confidential fund. Kasi in the first place, mga kababayan, sabi nga po ni Tito Soto, di ba, hindi mo pwedeng ibigay yung trabaho mo sa iba. Kung ikaw yung disbursement officer, hindi mo pwedeng ibigay sa ibang tao yung pagdi-disburse. Doon pa lang mali na. So finish na, doon pa lang. Bakit pa tayo pupunta kay La Chica? At kahit din po kay kay Ramil Madriaga. Nakuha niyo yung point ko? Ako di ko naman sinasabi na peke yung sinasabi ni Ramil Madriaga, pero kung siya po isasalang din po ulit,
No? Yan po sa impeachment na yan, ganoon din po eh. Dili ko na naman po tayo eh. Oh, so hawak ko ang beat. So mga kababayan, ito. Saan na ba tayo? Okay. O nga pala, okay. O, yun na pala yung topic. Oy. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa kinakatayuan nga po ngayon na wala ako. Yan. Sa kinakatayuan po ni Gina Acosta. So, sa tingin nyo po ba? Di ba? Sa tingin nyo po ba, siya po ba ay kasabwat? Siya ba napilitan lang or both? At kayo ba naniniwala din po ba kayo na magiging parang fall guy lang itong si Gina Acosta? So yan. Okay. So next topic tayo, no?